Yon, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. By the way, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, nakapag-follow ng aking FB page, yes, alam nyo na yung dapat ninyong gawin, na which is, sapat na po yan para magiging happy tayo palagi. Okay? So ito mga utol, dagdagan na naman natin ng inyong mga kaalaman. Kasi ito, ang magiging topic natin sa video na ito is, kesa habulin mo yung ex mo, gawin mo ito. Okay, ituturo ko sa inyo kung ano talaga ang dapat ninyong gagawin kaysa maghabol kayo sa mga ex nyo. So ito, diretsahang tanong. Bakit kailangan mo pang habulin yung ex mo? Bakit nga ba? Bakit mo hinahabol-habol pa yung ex mo? Or bakit kailangan mo pa siyang bumalik sa'yo? Ano ba yung meron sa ex mo? Well, ito mga utol, una sa lahat is kailangan mo rin itong itanong sa sarili mo na palagi mong alalahanin. Ano ba yung rason kung bakit kayo nagkahiwalay? Yes. Yan po ang pinaka-importante sa lahat na huwag mong kalimutan bago mo habulin yung ex mo. Bago ka man mag-expect sa pagpanumbalik niya. O bago ka humangad ng pagbabalikan ninyong dalawa. Ano ba yung rason kung bakit kayo nagkahiwalay? Ibig sabihin, nagkahiwalay nga kayo dahil may something wrong. May problema sa relationship ninyo. Kasi yung iba dito is binabaliwala kung bakit kayo nagkahiwalay, kung ano ba yung rason ng hiwalayan ninyo. Yes, binabaliwala, kinakalimutan. Dahil ang gustong mangyari is ang importante ay magkabalikan kayong dalawa. Pero yung hindi ninyo alam utol, sa pagpanumbalik ninyo, yes, magkakabalikan nga kayo, pero yung pasakit na tinatamasa mo ay paulit-ulit lang din. Pabalik-balik. Walang nagbabago. Hindi nawawala yung pasakit. Yes, inetsupera mo kasi yung rason kung bakit kayo nagkahiwalay eh. Binabaliwala mo lang. Yung mahalaga sa'yo is yung bumalik lang siya. Yung mahalaga sa'yo is hindi lang masira yung relationship ninyo. Pero ganun pa man mga utol, once kasi na kinakalimutan mo lang kung ano yung rason kung bakit kayo nagkahiwalay, wala. Talagang mas lalo pang magiging toxic yung relationship ninyo. Like for example, kaya mo siya hiniwalayan, kaya kayo nagkahiwalay, let's say nagloko yung partner mong lalaki. Okay? Niloko ka. Which is naging salawahan siya. May other woman. So ngayon tinanggap mo siya, binigyan mo siya ng second chance, dahil yun nga, kinalimutan mo yung nagawa niyang kasalanan dati or pagkakamali. Dahil ang gusto mo is mabuo ulit yung relationship ninyo. Pero again, utol, like I said kanina, magiging toxic yung relationship ninyo. Alam mo kung bakit? Dahil may bahid na eh. Pinaranas niya na sa'yo yun. It means the damage has been done. Nangyari na. So ngayon, yung pagkakapraning mo at saka pagkakabalisa, pag-overthink mo sa partner mo ay hindi na ito mawawala. Dahil nga sa masamang karanasan na pinaranas niya sa'yo. Na nagkaroon ka ng trauma. Na uy, nagloko to dati. So ngayon, ilang oras lang siyang nawala is papraning ka na naman. Uy, baka may ibang babae na naman to. Dahil dati nahuli ko to eh. Sana naman kaya yung pumunta? Baka may tinagpo na naman na babae yun, diba? So, dahil meron na ngang bakas, may lamat na utol, nasira na yung tiwala mo, mas lalo lang talagang magiging toxic yung relationship ninyo. Dahil sa gawain mo na ito, ay mas lalong magre-reciprocate yung partner mo na dahil nasasakal siya sa mga pinagkagawa mo. So ngayon magagalit na siya. So ngayon aatrasan ka na niyan lalo. So ngayon aawayin ka niya. So away ng away na lang kayo. Na yung pasakit na natamasa mo dati bago kayo nagkahiwalay is yun at yun pa rin. Ulit-ulit na nararanasan mo sa ngayon. Yes, utula ito. Sa mga humahangad,
ng second chance ng pagbalikan ng relationship ninyo kasama yung mga ex ninyo. Ito lagi ninyong tandaan din. Nagkasala nga siya, nagkamali nga siya, niloko ka nga, nagsinungaling nga siya sa'yo nung time na nagiging maayos pa yung relationship ninyo, di ba? Ngayon pa kaya na may bakas na? Ngayon pa kaya na which is may pinaranas niya siyang hindi maganda sa'yo? Kasi Kuya Kiko, humahangad ako ng pagbabago niya eh. Yung pagbabago na yan, utol, is dapat noon pa lang kung gustuhin niya talagang magbago or kung nagbago na yung partner mo. Sa simulat sa pool pa lang, since then na nagkakilala kayo hanggang nagiging kayo, is dapat binago niya na yon, yung sarili niya. Kung pagbabago talaga yung hinahangad mo. So ibig sabihin walang nagbabago sa kanya. Nabago niya na siguro dati pa, pero still, ganun pa rin siya. Kasi ito mga utol karakteristik na kasi ng tao yung pinag-uusapan natin dito. Okay, ipapaliwanag ko sa inyo. Pag sinabing karakteristik, ay pagkatao na po ng taong yan. Which is ugali niya, behavior niya, attitude niya. Siya na yan eh. Ganyan na siya klaseng tao. Ito na yung nakasanayan niya. Okay? Mahihirapan ka na pong magbago sa ganitong klaseng tao. Ito rin lagi ninyong tandaan. Huwag kayo pumasok sa relationship para baguhin mo yung isang tao. Mas mainam pa na maghanap ka talaga ng tao na siyang siya na yan, na magmamatch kayong dalawa. Hindi yung alam mo na nga na hindi kayo magkamatch and then ipipilit mo pa, babaguhin mo pa siya, mahihirapan ka lang utol. Dahil hindi nga magkatugma o hindi kayo magkakaunawaan. So ngayon yung gusto mong mangyari is susundin niya kung ano yung gusto mo. Mahihirapan ka talaga. Dahil yun na yung nakasanayan niya. Which is karakteristik niya na po yan. So ang tanging solusyon po dyan, sinyalis na nga yan, that's why nagkahiwalay kayo, na hindi talaga kayo karapat-dapat sa isa't isa. So ngayon ipipilit mo pa? Hahabol ka pa sa ex mo? Gusto mo pa nga magkabalikan kayong dalawa? Nabigyan ka na nga ng sinyalis eh, na hindi talaga kayo magka-match na dalawa. Ito isa lang din ito na sinyalis na hindi kayo magka-match na dalawa. Simple lang naman utol, kapag wala kang peace of mind sa relationship ninyo, yes, yan na po yung sinyalis talaga na hindi kayo magka-match na dalawa, na hindi siya itong tao na karapat-dapat para sa'yo. Hindi ka nabibigyan ng kapayapaan, kaguluhan yung binibigay sa'yo. Stress. Hindi ka makakatulog, hindi ka makakain, kakaisip sa kanya dahil sa kapraningan. So ngayon nagkahiwalay kayo, and then ibinaon mo sa limot kung ano siya dati, and then ngayon hahabulin mo siya. Nako, nag-aaksaya at saka nag-aaksaya ka lang ng panahon mo utol, na kahit hindi na nga siya itong tao na para sa'yo, pinipilit mo pa. So again lagi po ninyong tandaan kung ano ba yung rason kung bakit kayo nagkahiwalay. At saka titignan mo dapat kung ano ba yung klase ng tao na hinahabol-habol mo. Kung deserve mo ba na ganitong klaseng partner? Kasi again mga utol, kung pagbabago yung hinahangad mo, hindi na po yan magbabago. May lamat na. Nag-away na kayo, nagkahiwalay na kayo dati. So ibig sabihin is may bakas na. Nasira na. So ngayon mahihirapan ka na utol na ayusin pa ito. Nandyan na yan nangyari na. Ang tanging solusyon po dyan, once na nagkahiwalay na kayo, ay dapat talikuran mo na. X is X. Yes. Kapag nagkaroon kayo ng ex or nagkahiwalay na kayo, mas mainam pa let go mo siya and then mag-move on ka na para sa panibagong journey ng buhay mo. Okay? So yun po mga utol, sana'y malinaw sa inyo kung ano ba talaga ang dapat ninyong gawin kaysa maghabol kayo sa mga exes ninyo. So yun lang po sana'y nakatulong talaga yung video na ito. So maraming salamat. Ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi, kaya nga hindi